Oh, ito, sagot sa kanya, mga babayan, ni Matibag. No, nagsagutan si Cayetano at Matibag. O, ito yung banat ngayon ni Matibag kay Cayetano, mga babayan. Ha? Matindi to, yung banat dito ni Matibag. No, durug dito si Cayetano. Ewan ko itong mga tao na itong mga babayan, no? Yan, kagaya niya nila Cayetano. Ba't parang allergic sila sa mga investigasyon? Tapos kapag, ewan ko ba, dapat talaga ibalik yung ibalik yung death penalty. No? Tapos number one talaga na isa lang dyan, yung mga corrupt official. Diba sa ibang bansa ganyan? I think Japan? Sa Japan, di ba? Yung mga official nila na i-involve sa corruption, it's either na lang o kaya aalis na lang. Di ba? Kukunin yung buhay nila. Meron pa bang ganun, Ma'am Rose? Or umaalis na lang. Hindi na nagpapakita. Alam nyo kung bakit? Kasi nasa kultura nila yun. Nasa kultura naman natin yun. Yung kahihiyan. Di ba? Pero dahil sa Japan, mga babayan, talagang inaano nila. No, yung ganong pag-uugali, yung sobrang kahihiyan, mga babayan, na halos ayaw na nilang humarap sa mga tao. Pero dito sa Pilipinas, grabe. Obvious na nagkukurap, obvious na nagnanakaw ng pera ng taong bayan, pero yung kahihiyan, mga babayan, walang kakapal ng mga mukha eh. Di ba? Kakapal ng mga mukha na itong mga corrupt official na to. Tapos gagawin pa nila kung sino pa yung gustong magpa-imbestiga sa mga corruption na ginagawa nila. Yung pa yung palalabasin nilang masama. Kailan kaya darating pa kaya? Hindi na tanong ko kailan eh. Ang tanong ko na lang, darating pa kaya yung panahon sa Pilipinas, mga babayan, na mahihiya silang magnakaw sa kaban ng bayan o sadyang pinakamadali na lang talagang magnakaw ng malalaking halaga ng pera kapag ikaw ay nasa posisyon. Huwag na tayo magano rito. Marami talagang mga politiko na involved sa ganyan. Diba? Pero ang tanungan natin, kailan darating yung panahon? No, na yung mga, darating pa ba yung panahon na yung mga magnanakaw, yung mga corrupt officials na yan mahihiya na lang sa sarili nila. Di ba? O ito, pakinggan natin si Matibag. Nananahimik ako eh. Nananahimik daw si Matibag. Ha? Tumami na po sila. Ako, dalawa lang kami. Ano tanong? Sige, yan. Paparating na appearance po sa Senado, going to it, sir, medyo nagkaroon po ng reaction ang ilang mga separate judges. Nagkami po sila ipahayag po nyo recently. Ang sinasabi po, sir, parang marites accusation po yung inyong sinasabi. At kung parang pinilitin nyo na po ang mga separate judges, ilan sa kanila? Ano po tumingin po rito? Nalilid ko na naman yung marites eh. Parang yung babayan eh. Parang Petra eh. No? But anyway, allegation na... Yung Marites daw, pangalan daw ng babae, parang Petra. Di ba ang tawag kay Petra? Petrang Kabayo? Alan Petra. Di ba? Petrang Kabayo. Kaya Petra, ito nabanggit dito. Petra Parang daw. Petra eh. No? But anyway, Parang pinilitin nyo na po ang mga senator judges, ilan sa kanila? Ano po tumingin po rito? nalilid ko na naman yung marites eh. Parang yung babayan eh. Parang Petra eh. No? But anyway, allegation na parang nananakot ba yung ba yung sinasabi mo? Alam nyo, mandato ng NBI yung mag-imbestiga. So kung may pumasok sa atin dito na mag-imbestiga tayo, gagawin natin. Ilang bagay yan eh, nasa mandate natin yan sa Republic Act 10867. By mutuo proprio, pwede yan, or upon a complaint, or upon direction from DOJ or Ombudsman, gagawin natin yan. Sa pagkakataong ito, may mga pumasok sa ating ebidensya at patuturing na rin nating reklamo sapagkat marami nagsasabi na yung Peace Corps hindi na subject sa
auditing and liquidation proceedings. Ang gumalala nyo, wala naman ako binanggit na pangalan kung ano yung sinasabi ko. Sinasabi ko lang, Wala naman palang binanggit na pangalan. Eh, ba't nagre-react si Kawatano? Wala naman palang binanggit na pangalan. Eh, ba't nagre-react? yung fisco, kailan investigan. Kaya nagulat ako na nagkaroon ng reaksyon na gano'n. Sir, sundutin ko yung tanong ni Sir Jan. Senator Pia Cayetano called your actions possibly contemptible. Your reaction on that, sir? Hindi ko alam ba't saan magagaling yung content tayo dahil wala naman tayong ginagawang pananakot. Pag tinignan natin ang mandato ng NBI, it is our mandate. Ibig sabihin ba nito kung tayo nahaharap sa isang proceedings, hindi na nihihintunay ang ating mandato? Ito na muna, hindi naman tayo akusado doon sa proceedings na yun. Yung proceedings na yan ay ako ay tatayo lamang testigo. At based on the pre-trial order, ako ay testigo not only for the prosecution but also for the defense. So hindi ko po alam saan nanggagaling yung sinabi na tayo ay nananakot or kung ano pa man. Pero sir, meron ko isa pa pong sinasabi, bakit hindi nyo na lang daw po investigahan quietly, kailangan i-announce pa? Ano daw po bang intention? May nagtanong po tinanong sa akin, so kailangan ko po sagutin dahil kung hindi naman natin sasabihin. May nagtanong naman pala. May nagtanong naman pala. Hindi naman basta binanggit lang. Hindi naman nagpa-press conference siguro. Para yun lang yung pag-usapan. No? Ito talaga si Cayetano no? OA din OR pala, OR. No? Hindi pala OA. OR. Overreact. Overreact si Cayetano, mga babayan. Ang publiko sasabihin, tinatago natin yung mga investigasyon. Ano po? So kailangan po natin ipaalam. Tama. Just like any other investigation na dapat at gustong malaman ng tao, may public interest, kailangan natin sabihin sa tao. Marami po tayong iniimbestigahan na imbued with a huge public interest. Matagal na nga po ito yung katanungan. Katunayan, this is a subject of Blue Ribbon investigation by Senator Dick Gordon, siya yung namumuno noon. Na ito'y nahinto. Hindi nagkaroon ng Blue Ribbon Committee report. Nahinto, hindi nagkaroon ng Blue Ribbon Committee report. Nako. Anong meron? Pinagtakpan? Oh. Bakit di nagkaroon ng Blue Ribbon Committee report, mga kababayan? Yun yung tanong doon. So, siguro may interest yung publiko kaya may nagtatanong sa atin. Ano po? Sir, kung may, sorry po, last naman, kung may gano'n na pananaw yung isang senator judge, are you ready, sir, to face that possibility ang ma-contempt bilang kayo ay haharap next week bilang testigo? Well, ano po ba yung mga rason sa contempt? Dalawang bagay yan, direct saka indirect. Wala naman po akong ginagawa yata paglabag. At again, ulitin ko, lubos po ang paggalang natin sa Senate Impeachment Court, including its members. Ano po. Sa totoo, nakapagtaka dyan, yung pong mga judges natin, they have to exhibit the impartiality, yung pong called neutrality and impartiality of a judge. Dahil wala pa naman po, naglalabas pala ng ebidensya. Mas nakakatakot nga po para sa aking testigo dahil parang may pagbabanta na nga ng contempt sa atin. Pero again, ulitin ko, tayo po ay... Diba? Pinagbabantaan na kagad, iko-contempt na kagad. Diba? Grabe naman to si Cayetano. Takot ba? Takot ba sila kaya Melvin, kay Director Melvin? Takot ata sila Based on the pre-trial order na testigo para sa prosecution at sa defense. Ano ibig sabihin mo nito? Ang atin pong ilalahad dyan kung ano ang naging pong findings po ng National Bureau of Investigation sa usapin po ng impeachment. Istigahan talaga yan. On the issue of great threat and inciting to sedition. Sir, noong 2021 na-dismiss ng Ombudsman yung case against Vince Dizon, Secretary Vince Dizon, about the 2019 Southeast Asian projects. Ano pong, will it affect this case? Well, magkaiba po yun. Alam ko po yan. Kaya nga nagulat ako na binabanggit yung pangalan ni Secretary Vince Dizon dito. Because I have a copy ng joint resolution na naimbestigahan na po dito yung allegation kay Secretary Vince Dizon kung sa dating BCDA na chairman, ano po? So, na-clear na po siya. Doon gigil na gigil si si Cayetano Bakit daw si Dizon, di ba? Di ba? Absuelto na. Naimbestigahan na. Matagal na pala naimbestigahan yun. Talaga si Cayetano. Gumagawa na naman ng ng naratibong mali No, parang gusto, ang dating kasi ng salita ni Cayetano para sa akin, mga babayan. No, na parang tapos na kagad imbestigahan.
No, si Vince Dizon, siya na lang yung iimbestigahan. Mali naman pala. O, pakinggan natin yung sabi dito ni Director Matibag. Dahil wala pa naman po, naglalabas pala ng ebidensya eh. Mas nakakatakot nga po parang sa aking testigo dahil parang may pagbabanta na nga ng contempt sa atin. Pero again, ulitin ko, tayo po ay kinuha based on the pre-trial order na testigo para sa prosecution at sa defense. Ano ibig sabihin mo nito? Ang atin pong ilalahad dyan kung ano ang naging pong findings po ng National Bureau of Investigation sa usapin po ng impeachment, particularly on the issue of great threat and inciting to sedition. Sir, noong 2021, na-dismiss ng Ombudsman yung case against Vince Dizon, Secretary Vince Dizon, about the 2019 Southeast O, kailan daw mga kababayan? Sir, noong 2021, na-dismiss ng 2021 pa na-dismiss mga kababayan eh. Ano yung sinasabi ni Cayetano rito? 2021 pa na-dismiss, no? Panahon pa po ni Duterte yun. O ano yung sinasabi dito ni Cayetano kanina? Mga babayan, na yung sekretary raw ngayon tapos na, naimbestigahan na. Tapos na nga eh. No? Na-dismiss na eh. Ba't iimbestigahan pa? Ay, nako, Cayetano. ng Ombudsman yung case against Vince Dizon, Secretary Vince Dizon, about the 2019 Southeast Asian projects. Pipick upin na naman ng mga DDS yan. Palalabasin na naman nila na bakit si Secretary Dizon hindi imbestigahan. Bakit si Cayetano lang? Palalabasin na naman nila na pinoproteksyonan si Secretary Vince Dizon. Nakita ninyo mga babayan kung paano magtanim si Cayetano? Ahantayin na lang niya sumabog. Diba? Sabi sa inyo yung salita niya ni Cayetano mga babayan, double blade lagi yan. Double meaning lagi. Ano pong, will it affect this case? Well, magkaiba po yun. Alam ko po yan. Kaya nga nagulat ako na binabanggit yung pangalan ni Secretary Vince Dizon dito. Because I have a copy ng joint resolution na... Again, ulitin ko mga babayan, lahat po ng sinabi ko rito ay sariling pawang mga opinion ko po yun, ha? Opinion at reaction ko po mga babayan. Wala po kong intensyon na hikayatin kayo. No, na tawag dito, na paniwalaan yung sinasabi ko. Kasi ako naniniwala na may sarili rin kayong opinion. Hindi ko para kayo hikayatin, mga babayan, no? Yun po yung ginagawa ko dito lagi sa channel ko. Lagi tayo nagbibigay lang ng ating opinion, no? At reaction po. Okay? Naimbestigahan na po dito yung allegation kay Secretary Vince Dizon kung sa isang dating BCDA na chairman, ano po? So, na-clear na po siya ng isang investigating body which is ang Ombudsman. Kami naman po rito, mag-iimbestiga rin and we'll do a referral. So, fact-finding po yung gagawin natin. Ano ba yung fact-finding natin dito? Yung piece of na dahil hindi siya nasapli sa audit. Ano yung mga titingnan natin? Yung mga pumasok na pera. Because to my initial observation na binigay sa atin, this about 2.3 or 2.2 billion pesos. Grabe, no? 2 billion, mga kababayan. Na pondo ng gobyerno na inilagay po sa PhilHealth which is NGO siya, foundation siya na tinayo for that purpose. Ano po? Ito para foundation, para pang inano mo rito, yung sa Napoles doon, mga foundation yan. Ganyan po yan eh. Yan po yung ating investigahan. Napoles 2.0. Diba? Nagtayo ng foundation, mga babayan, at doon nilagay yung pondo. Mautak. Yan. Dahil pera po ng gobyerno yan, pera ng taong bayan yan, this should be subjected to liquidation and audit. Ano po ba yung audit natin? Narinig natin yung mga binayad po sa mga officials, yung mga uniform na binili, yung pong pagkain na sinasabi dyan, chicken longganisa raw, tapos may allegation na kikya. Magtatanong po tayo ng mga ganyan, alamin po natin yan. Kaya po tayo nagpapapinding. Para sa akin nga, katunayan, hindi nga dapat na nagagalit yung mga malalagay sa investigation. Kasi fact-finding, this is the opportunity na ipaliwanag at masagot. At kaya natin pinapalam sa publiko dahil gusto natin na ang publiko magkaroon ng kaalaman sa pangyayari para hindi nagkakaroon ng speculation at pagbibintana. Sabi ni DSM CVT, Cayetano, sabi niya rito, mga babayan. Asan na yun? Ay, na-delete na ata. Na-delete, mga babayan. No, na-delete.
tayo ngayon sa investigation? Ano po ba yung mga, bakit natin ganito tayo? Is this a coincidence? Ano pong ibig sabihin ng timing? Ibig sabihin po ba kahit meron na tayong mga dokumentong ebidensya para mag-imbestiga ng krimen, teka muna, mukhang mali yata yung timing. Hindi mo ba't pag pumasok yung investigation ng krimen, kaagad-agad dapat nating aksyonan? Tapos pagka hindi sasabihin nila, ba't ngayon nyo lang yung imbestigahan yan? Hindi na kailangan ng timing. Dire-diretso ka agad. Direct isa pa po kasing sinasabi para daw parang intimidation daw po ito, parang hindi kayo matanong ng tough questions po sa pagharap ni Sen. Hindi can ask any question. Kasi po, nandun po sila. Bakit ka atras? Kayo na nga nagsabi, sila na yung nagsasabi dyan. Narinig ko si Senator Robin Padilla, nung sabi niya, di pa po ba pag may kaso, kailangan harapin natin. Tama po ba, di ba? O tapos, at sinasabi nung naman ng ibang senador, ano ba yung threat? Conditional ba yan o absolute? Kung wala kang kasalanan, bakit pa matatakot? Parang yung sinabi po din nila Senator Alan Peter Cayetano, kung wala namang namatay, hindi wala pa ng krimen. Kung wala pa ng ginawang pangungurakot, hindi ka dapat matakot. Dahil lang natakot ka lang kung meron kang dapat itago. Hindi po ba? For clarification po, kahit anong tanong na iba doon sa inyo sa Kahit ano po, kahit anong gusto nilang itanong, yan po ay proseso. Siyempre, may sinusundan po yung Yan mga... kahit itanong mo raw, Cayetano. Malamang sa malamang to, mga babayan, puro si Cayetano haharang dito eh. Malamang sa malamang to, si Cayetano ang tatanong na magtatanong dyan eh. Expected na yan. Dado. At as long as it will not compromise naman yung aking rights at hindi naman tayo dapat siguro pastusin doon, dapat naman po maghalang na pagtatanong. Ganun din po yung gagawin natin ito. Again, ipapaliwanag ko. Pag napadala po tayo ng subpoena, hindi ibig sabihin, suspect ka na kagad eh. Baka hinihingi ng NBI ang tulong mo para magkaroon ng kaliwanagan sa isang usapin. So sir, kahit na absueldo ng Secretary Vince Dizon, possible na ipasabina pa rin siya ng NBI para mahingan ng tulong, kagaya po na binabanggit niyo, hindi siya totally off the hook na? Paano po? Well, teka muna, loaded yung question mo na hindi siya off the hook na eh. Dahil Pinagsama-sama mo kasi yung tanong mo oo. eh. Inabsuelto siya. So kung ang issue yung usapin tungkol sa kanya, doon sa infrastructure, meron na ng sagot. Sabi ko nga, may kopya na tayo galing dito sa Ombudsman. Okay, ngayon, kung kinakailangan patawag si Secretary Vince Dizon, bakit? Dahil magbibigay linaw siya, sabi ng investigahan, kahit hindi si Secretary Vince Dizon na makakapagbigay ng liwanag, ating tatawagin. Sir, paano malinaw for the public, ano bang difference ng work ng Facebook at saka ng BCDA? Yung sa PCDA, ito yung construction ng sports complex at mga dormitory. Yung sa Facebook, at tinitingnan natin dyan, yung mga ginawa, uniforme, yung sa officiating, yung mga allowance sa mga atleta, pagkain ng atleta, yung mga travel tickets, yan, kasama yan. Kasi may mga sinasabi rito, yung may mga travel agency na mga hindi pa nabayaran. May mga allegation pong gano'n. Hindi ko sinasabing hindi binayaran, ha? Sabi ko, may allegation. O yung kaldero, hindi ko alam. Tatanong natin yan kung kanino ba talaga yan. Kasama ba sa BCDA yan o sa PISGOC ba yan? Kaya po tayo may fact-finding. Sir, may timeline na ba kung kailan kayo magpapatawag ng mga resource person for that, yung mga dating opisyalis ng FISGOC at ng BCDA? We're coming up with the list para sunod-sunod na kung sino ipapatawag. Baka sabihin yung timing na naman. Pero sinimulan natin investigation, we will be putting up dito ang Public Corruption Bureau. Kasama natin mag-iimbestiga dito ang Financial Investigation Unit at ang Special Action Unit ang mag-iimbestiga dito. Kasi clarification ako, the fact na nagkakaroon po tayo ng investigation, meaning sa iyo pong pagkakala, wala po nakapile na case po regarding po sa... Wala pa pong paglilinaw as to the PISGOC. Ang sabi ko nga, may pondo ng gobyerno na pumasok dyan. Ano ang tanong? Pag may pondo ng gobyerno na pumasok, hindi ba dapat i-subject sa audit ng Commission on Audit? Hindi mo nga. Ano pa ba? Yung mga titingnan natin, may mga pumasok na donasyon, may pumasok na mga donasyon ng mga sports equipment, mga in-kind, may mga nagbigay ng donasyon na pumasok. There are allegations na mga may pondo nang galing sa confidential funds. So titingnan po natin lahat yan. Sir, kanina sir na ang Facebook po ay NGO. It's an NGO. Hindi po siya government entity. Ano po ang difference po sir kung meron po? Malaking diferensya niya kasi yung government entity, sila yung nagpapatupad. Pag NGO siya, siyempre parang private siya. But ang nangyayari dito, yung PISGOC, sila yung nagpatakbo. Sila yung nag-operational ng SEA Games eh. Doon nangyari yan. At yun yung titingnan nga natin, yung interrelationship ng public officials na nasa PISGOC at yun nga kung ano yung pwesto ng public officials. Sabi po ni Senator Alan Peter Cayetano, paano daw po mention yung kanyang piling speaker, kung yung time na nandito po sa congressman at kung parang... Noong 2019 siya ay Secretary of Department of Foreign Affairs, di po ba? Yung sinasabi nating insertion, kung alam ko yung gusto niyong balikan, for the budget of 2020 yan. Nung siya na yung speaker. So yun na, para alam na niya kasi mas maganda naman nga pag inimbitahan siya, di pumunta siya para sagutin niya yung mga allegation sa kanya. So again, I will tell you this, wala tayong pananakot dito. I mean, all of you here, if we are doing our mandate, nagsasalan tayo ng investigasyon, sabi pala din mag-iimbestiga, bakit naman ang reaksyon mo kagad na nananakot ka? Para hindi matanong na mabibigat ng tanong, titingnan po natin sa Martes
Lahat ng gusto nilang itanong, sa abot na aking makakaya, ay atin pong sasagutin yan. Sir, personal, yung public official na ako po as chairman sa isang entity. Yan ang isang titingnan natin sa investigasyon natin para nga magkaroon ng kalinawan. Di mo ba? Sir, may chilling effect daw po, sabi ni Senator Alan Cayetano, yung Grabe, chilling effect eh, no? pag-iimbestigahan dito at parang iniisa-isa na daw sila. So, Well, unang-una, paano mo sasabihin may chilling effect? Meron na po bang botohan kung sino ang boboto for impeachment sa acquittal? Or for acquittal or conviction? Wala pa naman eh. May isip ko ba kung meron ba by this time, masasabi ko ba ang iboboto niya, conviction or acquittal? Hindi po ba? So paano natin sasabihin? Ang bottom line dito at malinaw na proseso at ebidensya bilang NBI na investigating body, base sa dokumentong dumating sa atin at ilang reklamong dumating sa atin, kailangan namin gawin ang investigasyon. Sir, sabi po ni Senator Cayetano kahapon, sir, na just because walang bidding, may anomalya na. Ano po yung masasabi niyo, sir? Because under the procurement law daw po, there are many modes of procurement. So don't make it appear sa public na just because walang bidding, may anomalya I na. agree because there are several modes of equipment under procurement under the Procurement Act. Kaya nga po tayo mag-iimbestiga. Sapagkat ang sinasabi nga natin, gusto nating malaman kung paano ginawa ang procurement. Kung kinakailangan idaan sa bidding, idaan natin sa bidding. Ito na lang po, bottom line. Kailangan po natin gawin yung investigasyon dahil nga maraming katanungan. Yun lang po. Okay na. Director, sabi rin po kahapon ni Senator Alan Cayetano na paano naman daw kung sabihin niya magka-investiga rin siya. Sabi nga rin po niya kung magiging mainit daw yung ulo niyo dahil yung sa NBI Academy daw. Hindi, huwag natin palakihin yan because ang context doon, nagbibigay siya ng halimbawa, that is hypothetical. Kasi malabo naman yun na magkaroon ng kontraktor dahil yung lupa nga hindi pa na-transfer sa amin eh. Wala pang ang plano eh. So hypothetical yun, para maintindihan ng tao. Hindi, at saka hindi mainit ulo ko. Nandito kayo, hindi-interview nyo. Sobrang saya ko pa nga eh. sir, tuloy kayo sa engagement nyo sa Thailand next week kasi mag-test ng testimony. Wala na, hindi na natin itutuloy. Hindi na tayo pupunta ron. So, Sir, representative po ng NBI. meron din pupunta. Actually, pinakapunta na natin yan na rin, pero yung tanong niya yan, yung kasi yan, hindi naman siya ordinary na conference. I mean, it's a conference to be attended by yung counterparts namin sa Asian region, na darating si Director Kash Patel ng FBI. Kung maalala nyo, ang NBI nakatuwang ng FBI na ibalik yung one of the most wanted sa US sa mabilis na panahon. Katunayan, pinadalan pa ako ng personal letter ni Director Kash Patel to extend his gratitude at pag-congratulate sa atin. And because of that, mabibigyan sana tayo ng pagkakatuloy sa bangko nang on the side, magkaroon kami ng face-to-face na personal meeting which will rarely happen ng NBI Director, nagkakaroon ng pakikipagpulong sa FBI Director. So sayang yung opportunity na yun because we will discuss a lot of issues and sharing of intelligence network, saka yung mga kung paano kami makapagtulungan. So inorgo na lang natin and I already communicated to Director Kash Patel na we will just request for some other time and some other occasion sa kasi ibang lugar na lang para magawa natin yun. Director, last na, meron po ba kayong direktang message kay Senator Alan Peter Cayetano?